pinakamagandang balita. Pinakamagandang balita mga bossing, itong inilabas ni Senator Cayetano na kanyang prayer, kanyang resolusyon, ano bang tawag din yung kanyang inilabas na resolution expressing the sense of the Senate to urge the Philippines to advocate before the International Criminal Court or ICC the interim release of former President Rodrigo Duterte, including inter alia entering into an arrangement with the ICC to receive custody of PRD in a form of house arrest. Patay kayo dyan. Dito natin ngayon malalaman kung gaano kademonyo talaga si Bongbong Marcos at si Claire. Dito natin malalaman. Patay na natin to para talagang dire-diretso na tayo sa ating pagkukwentuhan. Napakaganda nito. So sinasabi nitong resolusyon ni Alan Peter Cayetano na kailangan daw po si Pangulong Marcos ay nagre-request, Marcos tuloy, na makulong si Marcos. So saka na yan. Nagre-request itong Senate sa ICC at sa bayang Pilipinas. Natanggapin si Pangulong Duterte. Diba? Basahin natin ng buo yan para mas maintindihan natin mga bossing. Ayan resolution expressing the sense of the Senate to urge the Philippines to advocate. As in lahat tayo. Kahit si General Torre, si Marbil. Basta ikaw ay nasa Pilipinas. I-advocate daw natin. Dapat daw gawin natin na before the International Criminal Court for the interim release of former President Rodrigo Roa Duterte, including inter alia entering into an arrangement with the ICC to receive custody of PRD in form of house arrest or modified house arrest or any other appropriate arrangement in the premises of the Philippine Embassy in The Hague, Netherlands. Ayan i-house arrest na lang daw natin, doon na sa Philippine Embassy. Kung ayaw nyo iuwi sa Pilipinas, para at least matingnan talaga siya, maalagaan talaga siya, dapat i-advocate daw ng ating gobyerno. Ikaw yun, Bongbong. Mamaya, palinga-linga ka na naman. Ikaw yun, alam namin, ikaw ang nagpadala doon. Pero dinideny nyo naman yan. Since dinideny nyo naman yan, at ang Senado natin being a co-equal body of the government, nagre-request na i-house arrest, i-advocate daw na i-house arrest si Pangulong Duterte. Saan? Sa Davao? Hindi na. Kahit hindi na sa Davao, interim release, dyan na din sa The Hague, within the vicinity of our embassy there. I-request na natin mismo sa ICC na tayo ng mga ngalaga. Ano naman mahirap dun? Madali lang yun. Yung ikaw presidente, magbibigay ka lang naman ng utos sa DFA. Tapos dyan sa embassy natin sa The Hague, kung may Philippine Embassy dyan, susulat lang sila sa ICC, kami na ang tatanggap. Huwag na sa Pilipinas, dito na lang sa amin. Para at least kahit papaano, dito mapapangalagaan namin siya, mga Tagalog makakausap niya. Importante rin naman sa amin yung we will just give you the assurance na walang mangyayari sa kanya masama rito, na magko-comply sa lahat ng mga kailangan. Kung kailangan umatin dyan, mas madali. Pupunta lang siya, mamamasahe lang siya, sakay siya ng tren, kaya hatid namin siya ng bisikleta. Siya ay pupunta dyan para kung anong kailangan niya gawin, humarap ba, mag-zoom or what. Yun ang mga dito mo talaga makikita kung gaano ka-brutal, kung gaano ka-demonyo Santanas itong Marcos administration. Kasi kapag hindi nila pinagbigyan itong request ng Senate nila Alan Peter Cayetano at ng lahat ng mga senador na pipirma nitong resolusyon na to, ibig sabihin siya na talaga. Wala nang dapat sisihin, siya na talaga yung nagpadala kay Pangulong Duterte dito, at impeachable offense yan. Pag hindi nila in-acknowledge to, hindi nila ginawa to, ibig sabihin patunay yan na talagang si Bongbong Marcos ang nagpadala kay Pangulong Duterte doon. At yan po ay pagtataksil sa sarili mong kababayan, pagtataksil sa bayang Pilipinas. At yan po grave abuse of discretion yan. At yan po ay impeachable offense po yan. Pwede nang may magsampang impeachment sa kanya kapag hindi niya to. Pagka hindi niya ito inasikaso. Sabihin mo, hindi. Bakit kami makikiusap sa ICC? Wala nga tayong jurisdiction dyan. Hindi nga, Pilipino nga yun nandoon Huwag kayong bobo, Pilipino yun nandoon. Hindi ba? Pwede naman daw. Senado mismo nagre-request. Baka naman, Bongbong, request mo na i-house na natin siya sa property ng Pilipinas, which is yung embassy. Ang embassy kasi ng Pilipinas dyan sa The Hague. Philippine territory yan. So sa teritoryo natin, ilagay na natin siya doon kahit nandiyan siya sa The Hague. Hindi naman siya makakauwi ng Pilipinas. At least man lang maaalagaan natin siya. Sobrang hirap ba nun?
Di ba okay lang naman yun, kayang-kaya naman gawin yun, di ba? Magrereklamo pa ba mga makakaliwa doon? Ang gusto naman ng mga makakaliwa, wala lang siya sa Pilipinas, di ba? Ang gusto lang naman ng mga makakaliwa, humarap siya sa ICC, di ba? O humaharap na siya sa ICC, nandoon na siya. O may interim release nga, pwedeng mapunta siya sa ibang bansa, pero ang nire-request na nga lang ng mga senador natin, doon na mismo sa Dahig. Doon na mismo sa property natin doon para talagang matutukan. Una, yung health ni Pangulong Duterte. Pangalawa, yung pagkain, importante yun. Well, unless talagang satanas itong putragis na Bongbong Marcos na to at i-deny niya pati ito. Pag dininay niya ito, wala na tayong pag-uusapan doon. Ibig sabihin, talagang dinala niya si Pangulong Duterte doon, hindi para humarap sa kaso, kundi para maghirap at doon mamatay. Tama? Pwede naman tayo mag-assume na gano'n. Diba? Pwede naman tayo mag-assume na gano'n na kapag hindi niya ito inasikaso, ibig sabihin talagang siyang may kasalanan. Ano pa ba yung kanilang mga grounds? O Article 14 of International Covenant on Civil and Political Rights, to which the Philippines is a state party, guarantees that everyone charged with criminal offense shall have the right to be presumed innocent until proven guilty according to the law. Well, ano naman to? Kumbaga lahat naman yata ay ganito. You are proven innocent until proven otherwise, di ba? Article 10 of the ICCPR, ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights, bumundo to. Article number 10 of the ICCPR provides that all persons deprived of their liberty shall be treated with humanity and with respect to the inherent dignity of the human person. The rules of procedure and evidence of the International Criminal Court allows person being tried therein interim release. Oo, nangyari na kasi ito. It was actually granted sa isang kaso ni Jean-Pierre Bemba Gombo, a Congolese rebel leader facing trial before the ICC for war crimes and crimes against humanity in the Central African Republic, who was released under specific conditions which included prohibitions on making public statements in the case, bawal lang pag-usapan yung kaso, di ba? Changing address without prior notice, yun lang yung mga yung mga pinagbabawal. Bawal kang lumipat ng bahay nang hindi alam. And contacting any witnesses in this case. Puta, wala namang pakialam si Pangulong Duterte sa witness na, hindi naman niya kukontakin yan. Wala namang cellphone yung tao, matanda na yun. Hindi na nakakaintindi ng technology yun. Ano pa? As well as directives to fully comply with all orders issued in the case to surrender immediately to the relevant authorities if required by the ICC. Pag kailangan doon ng ICC, pupunta siya. Kung kailangan siya makulong ulit, so surrender siya. Ganun lang yun. The Philippines itself allowed prominent personalities, particularly si Leila de Lima, particularly former Senator Leila de Lima, to continue performing her functions and responsibilities as a senator during the pendency of the criminal charges against her, di ba? Kahit nakakulong siya, senador siya, hindi na nga lang siya nanalo. The Philippines allowed these reasonable accommodations pursuant to the constitutional right to the presumed innocent until proven guilty. So si Pangulong Duterte ay innocent until proven guilty. In view of his old age and exclusion from any meaningful social interaction, the former president's health is in danger of deteriorating further. Yun nga yung nakakalungkot kasi papayat na siya ng papayat, and sinasabi ni VP Sara, naghahabilin na nga. Ayaw daw niyang dito siya sa Pilipinas. Gusto niya pag namatay siya doon, i-cremate na lang siya. Doon na lang daw yung kanyang abo. Ayaw niya nang umuwi ng Pilipinas. At naman, ganoon, Pangulo, wag kang ganoon. Matagal ka pa mamamatay. Umabot ka pa mga 270 years old. Si Enrile nga, wala naman silbi sa buhay. Buhay pa hanggang ngayon. Di ba? Wala naman yung silbi. Sayang pa yung hangin na sinisinghot nun. Mantakin mo, ilang daan taon na yan. Yung mga sinisinghot na hangin yan, ilang kilo na yan. Simula nung pinanganak niya hanggang ngayon, sumisinghot pa ng hangin niya. Wala naman silbi sa bayan. Wala na silbi sa buhay. Wala na silbi sa mga Pilipino. Pero pinapasahod pa ng Pilipinas. Di ba? Dapat yan. Magpahinga na ikaw. Marami ka pang silbi, marami ka pang namomotivate, marami ka pang nai-inspire, at marami pang naniniwala sa iyo, at marami ka pang magagawa. Kaya kailangan umabot ka ng mga 300 years old. Bayaan mo na si Enrile nga umabot Tagal-tagal na Diyos ko, may listahan daw si kamatayan. Nakalimutan na yung listahan niya dahil nauna pa namatay si kamatayan sa kanya sabi nga dito, to grant the former president interim release in the form of a house arrest or modified house arrest or any other appropriate arrangement subject to conditions restricting liberty to be imposed by the ICC would be beneficial to his health and while presenting no risk to the integrity of the ongoing trial. Di ba? So matotal,
Now, therefore, be it resolved as it is hereby resolved by the Senate of the Philippines to express the sense of the Senate to urge the Philippines to advocate before the International Criminal Court for the interim release of former President Rodrigo Duterte, including inter alia or entering into an arrangement with the ICC to modified house arrest or any other appropriate arrangement in the premises of the Philippine Embassy in The Hague, Netherlands. Doon na lang sa Hague, Netherlands, okay na yun. Kaya sana naman, manalangin tayo na si Bongbong Marcos ay may tumitibok na puso. Alam naman natin na hindi niya gagawin yan, pero proof yan na kapag hindi niya yan ginawa, kapag hindi niya in-advocate, kapag hindi niya pinakinggan yung panawagan ng Senado, lalong-lalo na this is a resolution. Resolution na to Pag hindi niya pinakinggan ito, pati ng mga tsuwariwap niyang mga walang mga laman ng utak, ibig sabihin, safe na to say, kasalanan talaga nila to, kagagawan talaga nila to, gusto talaga nilang mangyari ito, kasinungalingan yung sinasabi nila na nag-comply lang sila, etc. etc. Dahil sinabi mismo ng ng ICC na gobyerno niyo mismo yung nakipag-coordinate at nakipag-usap sa amin. Dinidinay naman yan ng Malacanang. Kung talagang dinidinay yan ng Malacanang at gusto ng Malacanang na maayos talaga ang bayang Pilipinas, itrato natin ng tao itong isang dating presidente na nagsilbi ng matino, mahusay, buong puso, walang halong katarantaduhan at pagnanakaw sa bayang Pilipinas. Manalangin tayong lahat na sana katukin ng Panginoon ang pusong bakal ni Bongbong. Naniniwala ako wala siyang utak, pero puso meron yan. Naniniwala ako na may puso siya at ito ang request ng Senado. Sabi mo nga, tama ng pamumulitika. Ito na ang pagkakataon mo, Bongbong Marcos, para patunayan mo sa Pilipinas na wala ka mang utak, meron ka namang puso. Marami naman mga nagsasabi, itong mga hayop talaga tong hinihingi pa 10,000 ni Cayetano. Doon sa comment section, teka Cayetano, bago yan, yung 10,000 muna na ayuda. Putang ina nyo. Nangihingi pa kayo ng ayuda, hindi pa kayo nagsawa sa ayuda ni Romualdez. Ang dami-dami ng ayuda ng punyeta na yan. Pati ba naman yung 10,000 ayuda na naman hinihingi nyo na naman? Di ba pinaliwanag ko na sa inyo yan, 10,000 ayuda na yan? Yung 10,000 ayuda nung umpisa ng gobyerno ni Bongbong Marcos, dahil nga hinahanap nyo ng hinahanap kay Cayetano, nagpanukala si Cayetano na magbigay ng 10,000 bawat pamilya. Dininay nga yan, dinicline yan ni ng budget secretary natin. Sabi wala daw pera, hindi binigay niya 10,000 kada pamilya, pero putang ina niyan, yung tupad, akap, AX, 4-piece, lahat-lahat ibinigay naman nila. Oo nga, anong ha? Ibinigay nila yun. Ayaw nila nung 10,000 ni Cayetano, gawa ng pagka naisabatas yung 10,000 ni Cayetano na ibigay, di ang credit na kay Cayetano. Ayaw ng gobyerno na yung credit na pupunta sa iba. Wala na nga silang ginagawa Gusto mo pa yung credit mapunta pa sa iba. So ayun, pinigilan nila yun. Kaya yung mga humingi na 10,000 kay Cayetano, hingin niya yan kay Bongbong. Dahil vinito ni Bongbong yan. Ayaw ni Bongbong ng 10,000, yung mga tarantado kayo. Kala nyo wala kaming sagot Akala nyo wala kaming sagot. Meron kaming sagot dyan. Nek-nek